So, okay. Kita nyo naman siguro kung ano tong nasa video. So, wala na akong papaikot-ikutin pa. Umpisahan na natin habang nanonood kayo guys sa background. Okay, meron tayo dito ngayon HJC ARPA 1 Red Bull Edition. So as you can see, nasa caption naman na mag-install tayo ng Cardo Pactok Neo sa ating helmet. Siyempre, kung helmet enthusiast ka, huwag mong kakalimutan na gumamit ng helmet ring. Okay. At lalo na kung sobrang meticuloso ka sa helmet, huwag mo rin kakalimutan ang microfiber cloth para isapag dito sa ating helmet ring. So ito na yung ating helmet. So basically, hindi na ito yung first time ko para lagyan to ng Cardo guys. Ayan. Yeah. Okay, tapag ko muna yung helmet. Mamaya ko na siya baliktarin. Oops. Bago pala natin buksan ng set aside muna natin tong helmet. At ating i-unbox yung ating Cardo Pactok Neo. So sa Pactok Neo nga pala guys, marami tayong mabibilang na local resellers pagdating dito sa atin. Meron tayo diyang Biker Box, Ride Manila especially. Shoutout nga pala. And salamat nga pala sa aking kinuhanan ng riding jersey, ang Imprint Customs. And also, salamat nga pala yung sa pinagkuhanan ko ng helmet, ang HJC Manila. So, unbox natin. So, upon opening, meron tayo dito yung kanyang app. So, kailangan natin itong i-download mamaya sa cellphone para makonect natin yung Cardo sa ating phone. At ito na yung kanyang unit. Isa lang ang gagamitin natin guys. Meron din siyang how to install. Yan, installation guide. How to. Meron tayong warranty. Meron tayong user guide. Dalawa to, since dalawa yung ating unit. Ngayon, kukunin natin isang pares. Set aside natin lahat. Okay. Ngayon naka-ready na yung ating Cardo. I-ready natin yung helmet. So tatanggalin natin yung kanyang paddings. So ready natin helmet ring. Baliktarin ang helmet. So una natin gagawin, tanggalin natin yung kanyang top liner. So yung pinakaibabaw. So sa ARPA 1 mas madali itong tanggalin. So meron na siyang 4 na clip buttons, dalawa sa harap at dalawa sa likod. Ngayon, set aside natin to. Isunod naman natin yung kick pads. So dito unahin natin yung pinakaibabaw, next yung harap, and yung pinakalikod. So ganun lang kadali. Ngayon, hilahin na natin siya paharap. Paharap para matanggal yung pagkaka-locks niya sa helmet. So, ganun lang kadali guys.
Ngayon, naka-ready na yung ating helmet. I-prepare natin kung anong gagamitin natin sa cardo. Ngayon, pwede mong i-analyze kung anong klaseng mount ang gagamitin natin. So, sa ARPA 1, flat surface siya. So, ang gagamitin natin sa kanya ay adhesive mount. Siya nga pala, ang magiging difference pala ng Pactoc Neo natin kumpara sa pinaka top of the line model ng cardo ay ang edge. Si Pactoc Neo ay hindi siya magnetic mount. Siya ay clip mount. And all in all features ay parehas na siya ng cardo edge. So gagamitin natin kanyang full face mic at yung kanyang JBL speaker. So, ang kanyang JBL speaker ay hindi naka-indicate dito. Okay. So, meron kasing classification like 40 and 44 mm. So, ito yung gagamitin nating mount. Yung kanyang cradle. At ang kanyang audio connector. Okay. So, hindi ko nagagamitin yung mga velcro nito, guys. Since meron nang ready dito sa helmet. Okay. Ngayon, buksan natin yung kanyang alcohol pad. Punasan natin yung surface kung saan natin ilalagay yung magnetic mount ng cardo. So, every time na gagamitin natin ang cardo, kailangan ganito ang tayo ng intercom natin. So, sa ganito, ang side niya dapat nasa kaliwa ang cardo. So, dito. So, ngayon, dito natin i-ready yung ating mount. Ngayon, hanapan mo ng best spot kung saan mo madaling ma-access yung kanyang mount ay yung kanyang intercom mula dito sa side. So, hahanapin mo. So, for example, dito. Yan. Sana nakikita nyo. So, pag ganito yung setup niya, sa mounting ng audio, mas madali siyang padaanin. At the same time, hindi rin masisira yung graphics ng helmet. Hindi matatabunan. So, punasan na natin dito sa part na to. Okay. Ngayon, i-dry natin siya. Pwede ko na i-fill out to at i-heat gun ko yung or i-blower ko yung kanyang tape para mas madikit siya. Yan, i-ready ko na rin yung kanyang cradle para pag minount ko siya dito, makikita ko kung saan nakapwesto yung kanyang cradle. Ngayon mainitan na siya, pwede na natin siyang i-ready mount sa helmet. So dahan-dahan lang para hindi masira yung kanyang
pagkakapwesto o yung pagkaka-place sa helmet. So, kung ready na, pwede mo na siya ilapat. Parang ganyan. Ngayon, na-flat mo na yung, yung adhesive niya, pwede mo na ulit tanggalin yung kanyang cradle. Kagapan lang dito. Okay, yan. So, pag dahan-dahan na siyang umaangat, okay, safe. Saka mo diinan ng konti or i-press yung part kung saan mo siya dinikit. Ngayon, pwede na natin ibalik ulit yung cradle mount. Okay. Ngayon, pwede na rin natin ilagay si cardo. So, first, ipe-place natin tong back part at maririnig mo yung click sa part ng harapan nito. Yan. So, ganito na ang itsura ng cardo mo pagka gamit mo na siya. So, diba? Ang ganda pa rin. Ngayon, balik na rin natin yung helmet. I-ready natin yung kanyang audio system. Sa left side, itong maiksi at yung kanyang 3.5 jack dapat nakadikit ang so sa right side, itong pinakamahaba. Ngayon, pwede mo na rin ilagay yung mic sa part ng chin niya. So, itong helmet ko, meron na tong velcro na nakadikit. So, ipi-place ko na lang siya. Ayan. Next natin yung kanyang audio connector. Ididikit natin to sa back part ng cardo. So, ito pala yung difference ng ng cardo sa edge. So, ito yung audio connector niya. Si cardo Paktok Edge, wala siya sa Type-C niya. Nandun sa ilalim. So, kaya ang nagiging difference ni cardo, Neo, tsaka ni Paktok Edge, ay yung kanyang back part or yung Type-C connection. So, kay Neo, hindi mo siya pwedeng gamitin habang nagcha-charge. Unlike kay cardo Paktok Edge, pwede mo siyang gamitin continuously kahit nagcha-charge. Ngayon, na-place na natin yung audio connector niya. Pwede na rin natin i-connect yung 3.5 jack at yung kanyang mic. Nice. So, ganun lang kadali guys, mag-install ng cardo Paktok Neo. Ngayon, susundan mo lang ulit kung paano mo tinanggal yung kanyang mga foam. Pero this time, kung ano yung inuna natin, yun din ulit ang uunahin natin ibalik. Yung kanyang top liner, sumunod ay ang cheek pad. So, mauna yung kanyang top liner.
Nice. Next, yung kanyang kick pad. So, sa pagbabalik, unahin mo lagi yung right side. Laging manghuli yung pinaka left side dahil ito yung part kung saan nandoon naka-place yung wire ng cardo. Ayan. Okay, nicely done. Next natin si left side. So, yung left part o yung pinaka left side ng cardo ang in-next natin. Wait. Since ganito yung kanyang liner, ang pinaka gagawa mo ng paraan dito yung kanyang wire sa audio kit. Ngayon, since na-place mo naman na ng maayos, tatanggalin mo ulit yung kanyang audio connector tsaka yung mic connector. Ngayon, sa part na to, may wire na papasok sa butas kung saan nakatapat yung audio connector. Unahin natin yung mic. Next natin, ilalagay na natin yung kick pad. Kailangan mo mag-iwan ng space para sa mic dito kasi papasok ito mula sa pinaka-ilalim. Okay. I-adjust ko lang sa pinakadulo dahil doon ang pinaka sweet spot niya. Okay. So, ang paglalagyan natin yung second to the last na butas dahil doon siya mas pasok. Doon siya mas tugma. Ingatan mo lang wag malukot yung kanyang wire kasi pwede itong magkaroon ng malfunction. Pero sa sobrang tagal ng cardo sa industry, parang hindi pa ata nagkakaroon ito ng issue tungkol sa ganitong bagay. Next, yung kanyang headphone jack, padadaanin natin sa pinaka likod. Since hindi siya kasya dito sa butas. Ayan. Itatago mo lang siya ng maayos nang hindi nasisira yung liner niya. Ayan. At padadaanin mo sa ilalim nito. Ngayon, saka mo i-connect yung kanyang headphone jack mula dito. Okay, sana naipakita ko sa inyo kung paano ko nilagay ito. Okay, so that's it. Tapos na ang ating installation ng Cardo Pactok Neo. So, salamat po sa mga nanood. Thank you po sa mga
merchandise na pinagkuhanan ko, especially sa mga shop. Thank you po. Like and share and subscribe po or follow nyo po ako sa aking page para mag-grow pa po yung ating channel. So, ito po yung ating HJC ARPA 1 Red Bull with Cardo Paktok Neo. Thanks.